Ang i-discuss po natin ngayong araw na ito ay ang interim release. Hindi po natin tignan. Kaya marami pong katanungan tungkol dun sa interim release na inaplayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Mayroon po kasi final na objection ang prosecution, kaya pag-usapan natin muna kung paano ba ang interim release. So muli, ang International Criminal Court in-establish ito noong 2002 under the Rome Statute. Nagpo-prosecute ito ng mga individual for genocide, crimes against humanity, war crimes, and aggression. Ngayon, bahagi ang interim release doon sa procedure ng paglilitis ng isang nasasakdal. Medyo kahalintulad nito ang bail, ngunit may pagkakaiba pa rin. Okay. Ano ba ang legal basis para sa interim release? Para mapag-usapan natin yan, ay kailangan po natin ng ating slideshow. Dali lang po. Okay? So, ipagpatuloy po natin ang presentasyon. Ano ba ang basis for interim release? Pero bago tayo magpatuloy, ang interim release ay pansamantalang pagpapalaya ng isang nasasakdal sa ICC. Mayroong mga restrictions pa rin. Parang kahalintulad nito ay parang house arrest, not necessarily parang bail. Kasi pag bail, normally wala naman restrictions kung saan ka iikot sa isang bayan. Kadalasan sa Pilipinas, mayroon ding possibility na may whole departure order ang isang taong humaharap sa isang criminal case. Now, ang interim release ay kahilintulad nga ng parang house arrest at maaari rin naman malawak yung lugar na maaaring ikutan ng nasasakdal. Ano ang basihan nito? Ang legal basis para sa interim release ay Article 16 ng Rome Statute at Rule 118 ng ICC Rules of Procedure and Evidence. Ano ang mga prinsipyo na included dito? Numero 1, presumption of detention. Nakalagay dito, accused individuals are typically detained to ensure their presence at trial. Ngunit hindi lahat po ng nasasakdal ay nabibigyan ng interim release ay nakadetain. Halimbawa, si Bar Idris Abu Garda ng Sudan ay nabigyan po ng interim release na hindi naman po siya nakulong. Dahil siya po ay kusang loob pumunta sa ICC, he turned himself in, at nung siya po ay humaharap dun sa trial, pinayagan siyang umuwi sa Sudan at doon manatili for the duration of his trial. Okay. Sagutin po natin ang inyong mga katanungan matapos nito. Ano pa? Ang burden of proof. Ang burden of proof, ang kailangan magpatunay na yung nasasakdal ay entitled or maaaring gawaran ng interim release ay doon sa defense. If successful, the prosecution must justify continued detention. Ibig sabihin, ang defense magpapatunay, ang prosecution maaaring mag-object. Nakita nga po natin yan dito sa kaso ni Rodrigo Duterte. Ano yung judicial review? Ibig sabihin nito, pwedeng every year, kadalasan yearly yan. Nire-review kung tuloy-tuloy pa rin na maaaring ma-maintain yung interim release o tuloy-tuloy pa rin doon sa panandalian or temporary release ng nasasakdal. So maaaring i-overturn yung decision sa pag-grant nito. Next. Ano yung mga requirements para sa pag-grant ng interim release? May criteria yan, guarantee of appearance, the accused to voluntarily attend trial. Ngayon, nung kapanahunan na wala pang internet, kailangan mag-guarantee na yung tao ay a-appear doon sa hukuman. Ngunit, dahil nga may internet, maaari siyang mag-attend via live stream. Non-obstruction of investigations, o maliwanag naman ito, hindi maaaring mag-interfere with witnesses or evidence. Ibig sabihin, di ka pwedeng manakot ng witnesses, di ka pwedeng magpabago ng kanilang mga pagsasaksi, ng testimonya nila, hindi ka pwedeng mag-tamper with the evidence, assuming that you even have access to it. Pero yun po yun. Kadalasan kasi, sa mga krimen na hinaharap sa ICC, ang main part ng ebidensya ay yung pagsasaksi ng mga witnesses. Cessation of criminal activity. Maraming nagtanong po kasi doon sa nilagay ni Attorney Kaufman sa kanyang application for interim release. Bakit nakalagay doon will not commit further crimes? Ito po ay dahil nire-require na i-garantiya ito ng nasasakdal, ng akusado. And so, those precise words ay bahagi po ng regular pleadings na nandun sa ICC, na binibigay sa ICC. So, wala po naman tayong nakikita na fatal ito para dun sa cause ni President Duterte. Next, ano ang additional considerations?
personal circumstances, health. O halimbawa, in the case of Rodrigo Duterte, baka may mga existing preconditions siya, baka kailangan madalas siya na nakikita ng doktor. Although may mga health care facilities doon sa detention area niya, baka makalala sa kanya mga pre-existing conditions ang continued detention. So yun po ang kino-consider sa health. Family ties, kung maraming, kung pamilya naman ay ever present at may consideration ng ganon kasi alam nila na mababa yung chances na tumakbo o magtago ang isang akusado kung strong ang family ties and community connections. Ito maliwanag kay PRD kasi siya na nga po ay madalas dinadalaw ng ating mga kababayan, even people whom he doesn't know personally, like to go to the Hague para lang to make their presence felt and to assure PRD that he has their continued support, the people's continued support. Cooperation with the court, compliance with prior orders strengthens the case for release. So, yung I suppose, kasi sandali lang siya, yung good behavior niya within the confines of the detention area. Right now, ang pagkaintindi ko sa mga previous na pleadings na final ni Attorney Kaufman, isa ito na ginarantiyan nila na magko-comply si PRD sa mga orders ng hukuman and as he had done so in the past. Next, procedural steps. Ano yung mga steps dito? Application, hearing, decision, appeal. So, dito parang ang application is like a petition. So, mag-file ka ng petition for bail. Dito, it's an application for interim release. Magkakaroon ng hearing yan. But before that hearing, pinakomento muna ang prosecution. So, yan yung nakikita ninyo na nag-object ang prosecution. So, ikwento natin yan later on. So, after napasok na both pleadings, magkakaroon ng hearing yan. At doon mag-argue yung dalawang partido. At maaari rin humingi or magbigay ng saksi ng testigo ang mga biktima dito. Pagkatapos nito, mag-rule yung mga judges. Pag hindi nagustuhan, halimbawa, ng depensa dahil hindi ginrant or mayroong mga restrictions na hindi niya masusunod or kailangan niyang objectionan, maaaring i-challenge ang decision na ito. Anong challenge? Para yung appeal. Okay? Akyat ka dun sa court. Conditions. Ano yung normal or regular conditions? Surrender of travel documents. Passport yan. Residence in a designated area. In the case of Mr. Duterte, may state party or may country na manifest na sila po ay willing na tanggapin siya doon sa jurisdiction nila. Habang nandun siya, kailangan magre-report siya regularly to authorities. Ang method of reporting naman, the way I understand it, is pwedeng via internet or yung mga live, they will check on him every so often, or pwedeng magpadala ang ICC ng tao na mag-check sa kanya. Non-contact with witnesses or victims. This is witness tampering or yung pag-threaten ng witness, matindi pong pinagbabawal yan. And finally, ano ang challenges in enforcement? The ICC relies on member states to enforce release conditions. Non-cooperation ng host country ay magiging komplikado yan. So maaaring bawiin yung interim release kahit walang kasalanan yung nasasakdal kung hindi nagko-cooperate yung state kung saan nakatira or doon nagsiserve out ng interim release yung nasasakdal. Political sensitivities. Minsan kasi magvo-volunteer ang isang estado tapos pinipressure ng ibang bansa. So ganitong nangyari. Hindi ba may ilang mga magagaling na sumusulat sila or nag-object sila dun sa mga bansa at sinasabi, parang tinithreaten nila, pero hindi exactly threat yun. Sinasabihan nila, naku, pag tinanggap nyo yan, maraming magprotesta sa pagtanggap ninyo kay Rodrigo Duterte. Ito yung mga kontrapartido sa kanya during his presidency at tuloy pa rin ang ginagawa nila. So yan lang po ang mga challenges natin. Ano yung mga examples ng interim release? Noong 2019 na release yung kaso ni Lauren Gbagbo and Charles Gude, sila po ay 7 taon nilitis yung kanilang kaso, in custody sila. Tapos, na-acquit sila ng trial court ng ICC. Pero, right after na-acquit sila, inapila. Pwede pala yon sa ICC. Inapila ng prosecution. Ngunit, ang ginawa ng ICC ay pinakawalan sila on interim release dahil naka-apila pa yung kaso, meaning hindi pa tapos yung case. Doon naman sa, mas ganun din kay Jean-Pierre Bemba, post-acquittal yung kanyang, yung kanyang interim release. Doon sa kay Gbagbo, doon sila sa Belgium tumira. Ganun din po kay Jean-Pierre Bemba. Mayroong mga incidences like yung sinabi ko earlier, na sa Sudan na hindi man lang na aresto yung nasasakdal na nagawaran siya kaagad ng interim release which he served in the Sudan, his home country. Okay? Kung
tatanggap na tayo, tatanggap na. O maaari na tayong puntahan ko na yung mga katanungan ninyo. So magandang gabi sa lahat ng nanonood ngayon. Kahapon po hindi po ako nakapag-live dahil wala na, busy. Mayroon akong inattendan, late na po akong umuwi. Para dun sa nasa Facebook at saka sa YouTube, kung kayo po ay magpapadala ng link, kailangan sabihin niyo po sa akin kung tungkol saan yung link na yon. Otherwise, yung moderator will delete it. Hi kay Benj. Hi Miss Elizabeth. Magandang gabi po sa mga nanonood dito. Thank you kay Sir Jojo, kay Pompoko. Okay. Ano nangyari nga pala? Bakit sinasabi ngayon nag-o-object pero doon sa sa pleading, sa application na final ni Attorney Kaufman, nakalagay doon ay no objection from the prosecution. After kasi dinetain si PRD, ano ba yun? Na nag-leave yung chief prosecutor. So napag-usapan ng prosecution with the defense na hindi sila mag-o-object to the interim release. Yan po ang stand ng prosecution at the time. Ngayon po, kaya nagpa-file ng objection ang prosecution dahil sina Attorney Conti, who supposedly is representing some of the victims in the case, ay nagpadala ng kanilang mga observations. Hindi ko alam kung nakakomply sila dun sa time period, but I'm assuming that is so. So nag-file ng objection ng prosecution. Magkakaroon pa naman po ng hearing at didinggin ang parehong panig dito bago magdesisyon ang hukuman. Thank you uli kay Pompoko. Hi kay ABC. Hi kay Sir Art. Hi kay Kamoteng Kahoy, kay Marlon, kay Ian. Magandang gabi po sa inyo. Hi kay Love Calixta. Magandang gabi po. Kay Kamoteng Kahoy. Hi Sir Jake. Dito na naman si Sir Jake. Maraming salamat po as always. Hi Ma'am Eada. Good evening. Okay. So, okay, pwede natin pag-usapan mamaya po yung tungkol kay Senator Risa. Pero hindi ko pa po kasi natapos panoorin yung video kaya hindi ko in-include dun sa ating discussion ngayong araw na ito. Pag-usapan natin bukas ng buong buo, although we will take questions from you later on. Hi kay Shin Igami, magandang gabi. So sabi ni Gold, napanood nyo ba yung lumandaan? Yun din po yan. Hi kay Kid Wanderer. Hi Sir Conrad. Sabi niya, gotcha. First time na nag-notify sa akin ng YT for live broadcast mula sa Luminous. Good evening. Watching from the place na declared on the heatwave alert, Ontario, Canada. Ay, nga pala. It's summer there sa inyo. Magandang gabi po sa inyo. Hi kay John. Tagal na daw siyang viewer. Ngayon lang siya naka-timing ng live. Sabi ni Awi, if the appearance can be made through internet, why don't they just let him have interim release, especially since he's already old and may have health problems? Yan na po ay mga konsiderasyon na kasama na po at nalagay naman ni Attorney Kaufman sa kanyang application. Ito, Enrique says, I noticed na hindi kasama sa list ng requirements for interim release ay yung hindi located sa supposed location of crime. Is it possible for PRD to be granted interim release here in the PH? Actually, diniscuss natin po ito last time. We found one case which is si Bar Idris Abugarda, who was the leader of the United Resistance Front, isang rebel group na lumalaban sa Sudanese government sa Darfur. Siya po yung dating commander ng Justice and Equality Movement. Nasaman siya dun sa ICC matapos magbigay ng recommendation ng UN Security Council tungkol ito sa mga alleged war crimes nga doon sa mga African Union peacekeepers na doon sa kanilang bansa. Ang ginawa niya ay nag-appear siya voluntarily sa ICC. Siya mismo ay pumunta doon at doon sa pag-uumpisa ng paglilitis, siya po ay nag-apply right away for interim release. Binigyan naman siya, pinagbigyan nga siya. At doon po niya isinerve sa Sudan. Now take note, ang Sudan wasn't even a member country of the ICC, but he was allowed to serve out his interim release there. So if going by this case, I think that it is possible. Pero kailangan ma-argue yan ni Attorney Kaufman. Sabi ni Resha, ang saya-saya na ni Conti sa interview. That's not an indication that the court will grant it, whatever it is. Minsan kasi the lawyers will act like they're winning when they're actually not. So it's not a good basis to say that the ICC will act favorably or not
on the application. Hi kay Jerry Soliman, magandang umaga po. Totoo po ba may warrant of arrest si Sarah? Hindi po right now, although she says that an application has been made for the issuance of a warrant of arrest against her. Ngayon, matatagalan pa yan kasi hindi tayo sure kung sufficient na yung naipadalang mga ebidensya sa ICC tungkol doon sa posibleng kaso na ipinafile sa kanya na ang pagkaintindi ko ay kaakibat doon sa kaso na nakafile against Rodrigo Duterte. Now remember, KPRD, ang paratang sa kanya ay hindi direct, meaning supposedly ay may order siya tungkol doon sa pag-unalive ng mga biktima, ng mga involved doon sa sindikato ng droga. So kailangan nilang patunayan na si PRD ay mayroong standing na polisiya tungkol doon. Hindi siya akusado directly doon sa pag-unalive, ngunit siya yung nag-issue ng polisiya. Hindi natin alam kung ano pa ang inaakusa nila o ano ang inaakusa nila kay VP Inday Sara. Ngunit from what I understand is based doon sa ilang mga sinabi niya tungkol doon sa mga na-unalive na mga rebelde doon sa Davao area. Normally, hindi ako papatol doon sa mga katanungan na hindi directly related doon sa diniscuss natin until later. Pero sabi ni Perry, ano masasabi mo doon sa sinabi ni Auntie Claire na pro-China daw mga Duterte at si Bongbong daw ay pro-Philippines? Ang reaction ko lang dyan, mga sir, mga madam, ay simple lang. Si Undersecretary Claire Castro ay hindi original. Matagal na po namin sinasabi yan. Noong panahon pa ni Duterte, may mga nagtatanong, bakit ganyan ang views ninyo on the West Philippine Sea? Or what is now known as the West Philippine Sea. Ang sinasabi natin is, we are simply giving information ukol doon sa arbitration. At kadalasan nga, sinishare ko lang yung mga sinasabi ni Sas. Gayon pa man, doon sa mga nagsasabi ng pro-China, kami po yung unang sumagot niyan. Hindi po kami pro-China, pro-Philippines. At sinusulong lang po natin kung ano ang sa tingin namin ay mas ikabubuti ng Pilipinas. Kung kapayapaan yon at gumawa ng mga hakbang na magdi-de-escalate ng mga tensyon o vis-a-vis ang China doon sa ating exclusive economic zone, hinihikayat natin yon. So hindi siya original, pero hindi rin niya ma-justify. Paano naging pro-Philippines si BBM? Samantalang ang tingin ng mga tao ay ang mga polisiya niya ay naglalapit sa atin sa kaguluhan, sa international conflict. Kaya kung magsasalita sana, ang Palace Press Briefer ay dapat nasusubstantiate niya yung kanyang mga ang kanyang mga paratang. At sana, binibigyan niya ng credit na hindi naman sila una dun sa mga ganun. Although mababaw na yan, hindi ko naman sinasabi na, you can't talk kasi nauna kami dyan. No, not saying that. Ang sinasabi ko lang, ma'am naman, di na nga kayo orig, hindi niyo pa sinasubstantiate yung mga sinasabi ninyo. Sabi ni Roel, may iba pa bang paraan para mag-grant ang interim release ni PRD? Wala na po akong nakikita doon sa kanyang sa ICC, sa Rome Statute o kaya doon sa rules. Pwede rin namang madaliin yung trial, which never happens. Kasi nga, ang average duration ng paglilitis dyan, minsan umaabot ng 7 taon. Mayroon naman iba na parang 2 o 3 taon lang. Sabi ni Jomar, parang unfair po sa NDPRD, si Attorney Conti, panay ang press release. Huwag po mag-aalala, hindi naman po base sa press release ang mga desisyon ng hukuman. At least, ideally. May idea po kayo kung ilan ang active cases ng ICC? Parang di naman sila ganun ka-busy kumpara sa mga trial courts. Parang delayed ang justice. Opo, but this is an international court. Ang pagkakaintindi ko, may 2 pang naka-detain doon sa sa Hague. Hindi ko lang po alam kung there are more cases na active ngayon sa ICC. Sabi ni CG Betty, may pag-asa bang interim release? Ito ang tanong ko sa inyo. Bakit iniisip ninyo na wala? Bakit po kayo nagdududa? Sa mga kasong ganito, kung cooperative yung tao, mababa yung possibility na umalis siya, lumayas, mag-escape, and so on. Kasi nga may strong family ties, may strong ties to the community, and so on. Bakit kayo nag-worry? Yun po yung inaano ko. Kasi sa ngayon, wala po akong nakikitang dahilan para i-withhold nila. Siguro kasi ako yung type ng tao na optimistic parati. Ayokong ninenega ito, baka mahawa, di ba, sa pagkanega natin. Pero naiintindihan ko po na kayo po ay nag-aalala sa kalusugan ng ating dating Pangulo. Ay, magandang gabi po sa lahat. Hi, kay Bingi.
Sabi ni Faz, kala ko experimental podcast, buti nakahabol. Hi, King Miss Emilia, nasa Netherlands siya. Sabi sa isipin na ang kaisa-isang minahal kong Pangulo ay nakulong pa dito sa ibang bansa na dito pa naman ako pinagpad ng tadhana. Sabi ni Remnant, you really have to hear it. I had goosebumps, ang daming mga pangalan na sangkot. Sangkot saan po? Hindi ko po alam kung ano. Ito po ay sa ICC case. Well, of course, they will try to get as many people as they dislike into that list, kung yun. Sabi ni Guillermo, sana wag po higpitan ng family members. Pag family po, ina-allow yan, especially the direct family. Sabi ni John Zafe, bakit ba sila natatakot sa interim release ni FPRD? Ayaw nga nila pabalikin dito, harangin pa yung interim release. Alam nyo naman po, may axe to grind ang mga kaliwa sa kanya because he was relentless na tapusin ang insurgency. Kasi ang laki po ng balakid niya, ang laki-laking pabigat nila sa bansa. Kaya nga po, ginarantiya niya na high moral yung ating military at mga pulis para maubos yung mga, yung mga rebelde, yung mga gumagamit ng armas para sa kanilang political ideology. Alam niyo kung bakit? Hindi tayo magkaka-federalism habang may insurgency. Kasi parating may threat na babaklasin nila ang republika. Kaya yun talaga, kaya ngayon, kumbaga, bumabawi sila sa ating dating Pangulo, which just goes to show na sometimes no good deed goes unpunished, di ba? And all the more na dapat sinusuportahan natin ang ating dating Pangulo, bilang pasasalamat man lang ba doon sa kanyang mga nagawa. Sabi ni March, may bago po bang kasabihan sa Pilipinas? Sabi po kasi na Auntie Claire, ang di marunong lumungon sa pinanggalingan, hindi talaga malalaman ang katotohanan. Baka na-miss ko po nung nag-aaral ako. Parang na-miss ko yata po niya. Sino ba ang unang nagsabi niyan? Si Rizal ba? Hindi, yung malansang isda yung kay Rizal. Gayon pa man, nag-invento yata siya ng bagong kasabihan. Lahat naman po ng nililitis na krimen ay puro nangyari sa nakaraan. Alam mo naman maglilitis ka, ano yun, Minority Report? Maglilitis ka ng isang krimen na in the future? Parang, wait. Sabi ni Boggs, may mga cited reasons from the prosecutor side po ng ICC against the interim application. Pero mas marami pa yung reasons na hindi mabakapan or proof. Okay, there's a difference between evidence and proof, ha? Ang evidence tends to prove. Proof na. So magkaiba yan, hindi po yan magkasing bigat. Risk lang sa witness. Enough na ba yun? Ganon sa ICC. Sa side po kasi ni PRD aligned sa human rights and ICC rules. Hindi ko po nagigets yung inyong argumento. Bravo, Shera. Bravo, G-Shares. It's true that only PRD's case being handled. If yes, why is it taking them so long? Ang alam ko kasi may dalawang detainees. O nga pala, tapos na yata daw yung hearings niya dun sa dalawang detainees. So, since siya lang, that's what I understand. Sa kanya lang yung active case. Sabi ni Ma'am Susan, sana makaisip si Atty. Harry ng paraan para ma-release si Tatay Digong on grounds of lack of jurisdiction. Hindi po siya kasi pwedeng makialam dun sa kaso dahil mayroong abogado si PRD. Okay, unethical po kasi na makialam ang ibang abogado sa kaso ng isang nag-handle na lawyer. So, hindi po dapat yan ini-encourage at hindi po talaga gagawin yan ni Atty. Harry. Alam naman po ni Atty. Harry kung ano ang bawal at hindi. Hi. Thank you, Sir Jake. Hi, King Mistina. Sabi ni Bedo, uubusin na daw lahat ng DDS, roundup na lahat ng mga taga-DDS. I don't know what you're thinking, but kung kayo po ay isang loyalista at yan po ang sinasabi ninyo, you just proved that this government is oppressive. Sabi ni Prof. Jason, hindi pa nga po pinapangalanan ang mga witnesses. Paano magiging threat sa kanila? Kamakailan lang ang naghahagilap pa ng testigo itong mga desperadang attorney. Sabi ni Perry, may tanong pa ako. Sabi nung matanda sa HR, bakit daw pinapadismissing impeachment ni VP Sara? Gusto niya daw ng bloodbath. Di sana inayos nila yung kanilang articles of impeachment.
Ganito po yun. Dismissible yung kaso dahil may mga pagkukulang ang House of Representatives. So, paano naman nila po sasabihin nila, bakit nyo pinapadismiss? Kasi ka-dismiss po yung kaso ninyo. Bakit? Ang bloodbath ba sa impeachment lang pwedeng gawin? Pwede naman hindi. Hindi na-approve ang interim release, sinasabi ni Be Warbla. Sabi mo, si Crisette ang nagsasabi. Tignan ko nga. Wala naman nakalagay. Kasi yung nilalagay, yung nakapost, content not available. Double check ko ha kung ano yung latest na ICC na ano. Okay. Prosecutors, hindi po yung court. Uy, magkaano nga kayo, teka ha, pinapanik nyo yung mga tao, mag-ingat-ingat kayo dun sa sinasabi ninyo. Sabi ni Be Warbla, hindi na-approve ang interim release. No! What it says is ICC prosecutors deny, oppose. Okay? Uulitin ko. Ang inquirer kasi misleading, nakalagay ICC prosecutors deny. The prosecutors are not the people who will decide. It is the judges. Hindi po ako galit sa inyo. Ano lang. So, yun, no, ICC prosecution asks the tribunal. The prosecution is not the tribunal. Okay? Ulitin ko. It is the prosecution who opposes. Ginamit lang kasi ng inquirer yung term na deny. But that is not a non-approval. It is the tribunal who will decide whether approve yan or decline. Tingin niyo po ba good job si Attorney Kaufman? Well, ganito. Nakikita ko na may strategy siya already in mind. Wala pa akong, okay, kasi ang ginagawa niya, fina-file niya lahat. Question jurisdiction, question this, question that. Marami siyang mga na-file na, including itong interim release. Bakit ginagawa niya? Kasi para makita din, he's not just playing the legal game. He's also showing the world na this particular case, parang medyo, sorry for the term ha, parang hindi may pagka-KUPAL. Yung court na lahat na lang ng in-applyan ay dinideny, hindi nyo ba nakikita yan? Pero ang ginagawa ni Attorney Kaufman, he is making it very, very obvious in case he will question the decisions here that are being made here at the pre-trial stage. Pwede po ba kayo makasama sa defense team ni PRD? I am not authorized to appear before the ICC. So only those who can appear before the ICC should be on his legal team. And that is a decision to be made by PRD and his own family. I have not applied because I prefer to be in this position doing exactly this. Sabi ni Binging na pag hinaan ako ng loob nung nabasa ko na nag-oppose ang prosecution ni PRD kahit na sinabi ng defense hindi sila kontra. What changed? Well, sina Attorney Conti changed. Napag-usapan, in fact, nagre-reklamo siya, remember? Yung reaction niya nung after nag-apply si Attorney Kaufman, after the application was submitted to the pre-trial chamber, ang sabi ni Attorney Conti, may ganun, may usapan? Sabi ni Mark, Idol, may mga vlogger din kaya na same sa inyo, kaso pinagtatanggol naman ng mga Marcos. Kaso parang wala. Grabe kayo, bakit biglang napasok yun? Sabi ni Roy, I hope retribution comes fast. Sobra tayo na abuso at ginagag. With regards to Antay, I feel like she thinks she's in PCOO because she's good. But what's obvious is she's there because she's awful. Si Miss Claire, si Attorney Claire, ayo talaga. Well, I think that she's there because that is exactly what the president wants in a person who is supposed to brief the media. Yan po ang kanilang standard of for press briefers.
Sabi ni Rafi Ongo, people claiming to be pro-Philippines but gladly work together and rub elbows with CPP-NPA-linked personalities and groups whose only reason for its existence is to topple the government are total hypocrites and are the absolute scum of this country. Bakit dalawa na po kayong nagtanong yan? Magaling ba daw ang abogado ni Tatay Digong? Ako, as far as I can see, reputation-wise, yes, he's supposed to be good. Hi, Miss Marisa. Birthday mo po ngayon. Yearly po binabati niyo ako ng happy birthday. Pang 5 years na to, supporter since 2017. Maligayang kaarawan, Ma'am Marisa Zapata. I'm glad that you spent part of your birthday with us. Okay, ulitin ko. Sige, hindi approved. Check natin yung sa ICC. Sabi ninyo, sabi ni Alvin yan na, did Alvin post about it? Yeah, check natin yung kay Alvin. Okay, what Sir Alvin is citing here is the brief, the comments provided by the prosecution and not by the I'm afraid there's some kind of miscommunication. Let me check the ICC, ha? So it keeps saying prosecution. It is the prosecution. Okay. O, ayun, sabi ni Bingi, wala pa pong decision yung court. Pumunta lang ang prosecution sa appeal ng defense sa interim release. Hindi, yung sabi ni Krasinski, yung viewer po na nagsabi daw ni Attorney Roque denied, kahit wala talaga. Hindi nga, kahit si Attorney Roque hindi sinasabi, and the ICC itself doesn't say so. All the news items say ICC prosecutor. Yung sinasite po ni Alvin is the brief that was filed by the prosecution. So of course, the prosecution is another party. There's the prosecution and there's the defense. And then the court will decide, or actually the pre-trial chamber. Hindi po interpretation yan, ma'am. Hindi po. This is not subject to interpretation. Uulitin ko, it says prosecution. All the news items say ICC prosecution strongly opposes. No, so okay, kalma, which I hate to do. I hate saying this. Pero uulitin ko po, it is the prosecution that oppose. The prosecution wants to deny it, but the prosecution is not a court. Okay? The court or the deciding body, the tribunal, is called the pre-trial chamber. Hala, may nagkalat talaga na na-take down nga yung dun sa wala na dun sa page ni Chris at not available na. O ayun, pareho pala kami ng sinasabi. Kanina, sabi kasi nung isang viewer na sinabi ni Alvin, denied. No, that's not what he's saying. At least I don't think so. Kasi ang sinasite niya is the prosecution's brief. Also, the inquirer used the term denies. Mali yun eh. It's opposes. Okay? Huwag na po kayong sumama ang loob.